Amara. Natigilan pa rin nagsimulang humaplos ang palad ni Leon sa mahabang buhok ng dalaga. Ngayon ay sigurado ang binata na ang dahilan na mabilis sa pagtibok ng kanyang puso ay hindi dahil sa naranasang bangungot, kundi dahil sa nararamdamang init ng katawan nito sa nakalapat sa kanyang katawan. Leon, hindi ako makatulog kanina pa. Buti na lang nakita kita agad. Lalo naman nagsiksik sa katawan niya ang dalaga. Wala akong ibang maisip na paraan para makabayad sa mga utang na loob ko sa iyo. Pero kung kailangan mo ko sa tabi mo, okay lang sa akin ang yakapin ka para makalimot ka sa nakaraan mo. Amara. Masuyo niyang itinaas ang baba nito para magtama ang mga mata nila. Hindi mo ito kailangang gawin. Hindi ko kailangan ng bayad sa utang na loob. Iba ang kailangan ko mula sa iyo. Ano? Dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa mukha nito. Nalanghap nila ang mabangong hininga ng isa't isa. Leon. Amara, mahal kita. I love you. Leon. At sigurado ako sa nararamdaman ko. Leon, huwag mong ipagkamali sa pagmamahal ang nararamdaman mo. We just met. Ilang linggo pa lang tayo magkakilala at hindi na natapos ang dalaga ang iba pang sasabihin nang tuluyan ng sakupin ng mga labi niya ang mga labi nito. Leon, sandali! Natahimik sila pareho. Nanatili lang magkalapat ang mga labi nila habang unti-unting humihigpit ang yakap nito sa isa't isa. Kapag nakapikit ang mga mata, ninanamnam ang matamis sa halik na pinagsasaluhan. Leon, marahang nanulak si Amara. Hindi mo ba naramdaman, Amara? Mula yun sa puso ko. Leon, nalilito ako. Then don't. Ano man ang nararamdaman ko para sa iyo, sigurado ako. Pero kung hindi ka pa sigurado sa anumang nararamdaman mo para sa akin, I can wait. Hindi kita pipigilan na mahalin ako. Just stay beside me. Leon. Gusto ko matulog, Amara. Gusto ko na uling matulog na kayakap ka. Pagkuway humigpit ang yakap niya sa dalaga at dahan-dahan itong iginiya pahiga sa kanyang tabi. Nakaunan ito sa kanyang braso habang nakayakap ang isa pa niyang braso sa bewang nito. Pagkuway ipinikit na ng binata ang mga mata upang muling matulog. Natigil na si Amara habang nagsashower. Kahit na nahugasan na ng sabon at tubig ang kanyang katawan, tila nakapagtikit pa rin ito sa kanyang balat ang init ng katawan ni Leon na magdamag niyang kayakap. I can't believe it. Nakatulog akong may kayakap na lalaki na hindi ko naman boyfriend. Kung malalaman ito ni Papa, tiyak na lalo siya magwawala sa galit. But who cares? Nantakasan ko siya para hindi mapakasal kay Sander. Siguradong isinumpa na niya ako. Kaya nga ipinafreeze niya ang ATM at credit card ko. Wala na akong magagawa. Pero ang mga sandaling kapiling ko si Leon. Napapikit ang dalaga. Ninanamnam ang maligamgam na tubig na yumayakap sa hubad niyang katawan. Leon, hindi ko lang maamin pero ang totoo. Mas una yata ako nagmahal sa iyo. Dahil noon pa man nararamdaman ko na ang kakaibang pintig ng puso ko para sa iyo. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa kahihinat na whirlwind ako sa romance na iniaalok niya. Paano kung nadala lang siya ng pagsasolo namin sa cabin na ito o dahil lagi naming nakasama at magkausap? Paano kung pagbalik namin sa lungsod ay narealize niya na hindi naman pala pag-ibig ang nadarama niya para sa akin? Nakadama ng kabigatan sa dibdib si Amara. Amara? Mga katok mula sa labas. Ha? Napapidlag pa siya. Oo, sandali lang. Matatapos na. Bilisan mo. Gutom na ako. Oo. Okay.
Naulinikan niya ang mga yabag na palayo sa pinto. Napapikit na lang si Amara. Leon, how could you do that? Ilang linggo na tayo magkasama sa cabin na ito. At kagabi, magkayakap tayong natutulog. And yet, naging maginoo ka pa rin. Totoong inosente pa ako sa maraming bagay. Pero kahit na paano, alam ko ang isang lalaki ay likas na mahina sa tukso. Pero ikaw, kaya mong patunayan ang pagkamaginoo mo sa lahat ng pagkakataon. Totoo ka ba? Napangiti siya sa isiping yon. Sa bagay, kung tutuusin ay napakaswerte ko dahil isang kagaya niya ang nakatagpo ko. At mas maswerte ako kung totoong pag-ibig na iniaalok niya. Kinilig siya sa isipang iyon pagkuway itinuloy na ang paliligo dahil nasasabik na siyang makita na si Leon. Naiinip na si Leon sa paghihintay kay Amara at pinipigil niya ang sarili na subukin pihitin ang doorknob ng banyo dahil baka nga bumukas iyon. I can't believe it. Nagawa ko magtimpi kagabi kahit magdamag ko siyang kayakap. Well, kaya ko pala. Nangingiti na lang siya sa isiping iyon. Ganoon ko pala siya kamahal. Kaya kong patunayan sa kanya ang pagiging maginoo ko para lang wag siyang matakot sa akin. Napabuntong hininga na lang ang binata. Sana kapag nagbalik na kami sa lungsod, mapapayag ko siya na sa akin na lang tumira. Kung ayaw pa niyang tanggapin ang pag-ibig ko, okay lang. Ang mahalaga, kasama ko siya. Nababantayan, nakikita. Mas mapapanatag ang loob ko kahit na may misyon ako kung sa akin siya nakatira. Doon tumunog ang kanyang cellphone. Si Gia. Bakit kaya? Hello? Leon? Yes? Bakit? Nakapag-email na ako sa'yo. Natanggap mo ba ang profile ng bagong kasong hahawakan mo sa pagbabalik mo? Ang totoo ay nilibang siya at nakalimutan niya magbukas ng email dahil nalibang siya sa presensya ni Amara. Oo. So, nakita mo na ang hahanapin mo? Oo. Pero pinag-aaralan ko pa. Tatawag ako sa iyo kapag handa na ako. Kailan ka ba babalik? Maybe next month? Pilitin mo. Nakakahiya naman sa kliyente natin. Marami tayong tauhan, pero hindi pa sila pwede. Okay. Masaagahan kong pag-uwi. Okay, good. Sige na. Enjoy your vacation. Thanks. Wala na sa kabilang linya si Gia, ay natitigilan pa rin ang binata. Maya-maya ay pinasya niyang magbukas ng email habang hinihintay si Amara. Babasahin na muna niya ang profile ng bagong kasong hahawakan para may masabi siya kay Gia. Kapag tumawag ulit ito, malalaman na kaya ni Leon ang totoong pagkatao ni Amara? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!